Hello, Philippines! Kumusta naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host again, Marlene Crag of Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan. And co-hosting with me is my beautiful friend, Miss Rina Tolentino. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at muli nagbabalik Rina Tolentino together with Marlene Crag, the always ever youthful, gorgeous at balitaktakan muli dito sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas kasama ng ating nagpipitagang mga guest mamaya. And today, we are going to talk about something new, something innovative, and something gorgeous in the ear na napapanahon at sa tingin natin kailangan ng pagbabago at pagtanggap ng ating administrasyon. At yan ang tututukan natin dito sa Umagang Kay Ganda na Kumusta Ka Bagong Pilipinas dito lang sa Kumusta Ka with Marlene Crag. Miss Marlene, kumusta? Ayan, yung episode title natin is Blockchain 101, the technology behind digital trust. So, at ang ating kasamang tagline niyan ay Blockchain Made Simple, which is the digital record book of the future, itong blockchain. And of course, featuring natin ang ating mga expert at ating magandang guest ngayon. Pero first, I would like to introduce. We are talking about blockchain technology, di ba? So, another episode and we're gonna dive into a topic na futuristic and transformational and very relevant to every Filipino. So, we are talking about blockchain technologies, a system that could redefine trust, transparency, and good governance in our country. So, ayan ang topic natin. Parang ang Blockchain ganda sa ano, no? 101. Ang ganda dito sa pandinig natin, MK, ano? And many Filipinos must hear this word and they should understand, you know. Hello to our OFW viewers, to all throughout the nation. Ayan, nakikiisa tayo sa pagbabago, tama? And Filipino must hear the word blockchain at ano ba ang ibig sabihin nito. Immediately, ang tingin nila, MK, this is some kind of a Bitcoin thing or a crypto. Let us see later on as we dig deeper. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito and what makes it really helpful, what makes really valuable sa ating governance ngayon and towards as we gear sa change na inaasahan natin. And of course, Rina, to help us understand the world of digital trust, and transparency, we are honored to have with us two highly respected leaders in technology and public service. First, our distinguished guest is a visionary behind the country's digital transformation initiative. Ano ba yan? Yung madila ko. Mwah! So, Dr. Jonathan Bucaling is the chairman of the Philippine Blockchain Infrastructure Council and also chairman and CEO of Integra Nexus Incorporation, the company behind the Digital Tax Clearinghouse, DTCH, an acronym, and the first AI-powered blockchain that secured the VAT, or yung VAT system natin sa taxing, at ito ay in-enforce being platform to the Bureau of Internal Revenue. He is also recognized as pioneer of national blockchain infrastructure, leading projects that merge AI, hyperscale data centers, and blockchain for transparency, efficiency, and digital governance in the Philippines. So si Dr. Bucaling, ating guest, ay very impressive, nice, impressive background. I mean,
And it spans telecommunications, Yeah. financial technology, and defense technology. Wow. Hindi siya busy, ha? Hindi siya busy. Having led projects with global giants like Verizon, Verizon. AT&T, kilala natin yan, and Telcom Indonesia, kilala ko rin yan. And even developing the Philippines' first bills payment platform, Bayad Center. We are familiar to that. Yeah? So yan yung ating guest ngayon. So he holds a PhD in computer science from Caltech and also MBA from Adamson University. Adamson din ako. So, ang daming, kailangan kong sabihin lahat kung sino siya kasi syempre siya ang chairman at siya yung magpa-pioneer bilang corporation or company sa Philippines tungkol sa blockchain. And the credibility itself, to uplift din talaga yung natin ngayon. Yeah. So, meron siyang executive certifications from Massachusetts Institute of Technology, Sloan. Yung isang president natin, o president ng isang malaking kumpanya, dyan rin nag-graduate. Sa Caltech? MIT. MIT, Sloan. So, siya rin ay may mga certifications sa Harvard Online, Google Cloud, and Microsoft Azure. Wow! Welcome to the show, Sir Dr. Bocaling. Siyempre, PhD yan sa technology. Grabe. All right. Would you like to say hi? Oh, thank you very much. Hi. Thank you very much, MK. And of course, my co-guest here, Miss Marisa, Congressman Marisa. And another beautiful one here, Rina. Yeah, Surrounded by beauties today. Yeah, the only thorn So among the it's roses. I'm really grateful because I was given another opportunity to discuss to you the blockchain, because you know what, blockchain is somehow it's a public clamor that not everybody knows the real essence and the structure and the application of how this really help the government transform, especially the government systems. And today, we will be discussing with you the structure, the principle, the basic, everything about blockchain. We're That's so why it's much a blockchain excited, 101, Doc. all right? And we're equally honored also to have you, Doc, here. And joining with us, a very familiar face and true public servant, definitely. And it is such an honor to be presenting in this, a cubicle and this show. And this is one amazing, the epitome of empowered woman. And she's a multi-awarded lawmaker in the 19th Congress. Wow, gorgeous. A civic leader and the voice of every OFW and seafarer, ladies and gentlemen. A Filipino living here and abroad, spearheaded and authored the Seafarers Magna Carta from OFW Party List 19th Congress, and now the ambassadress of the Philippine Blockchain Infrastructure Council. Please welcome our very dear, our very gorgeous, and it's such an honor, ladies and gentlemen, to welcome this amazing, empowered lady, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Hello! Magandang umaga po, magandang araw. Thank you, Miss Rina, Miss Marlene K. And of course, ang ating PBIC Chairman, Jonathan Bocaling. Once again, nandito na naman po tayo sa Kamusta Ka, Bagong Pilipinas. I miss you all. And syempre, exciting ang ating topic for today. The Philippine Blockchain Infrastructure Council or PBIC. Nako, Yes. gusto ko nang pag-usapan natin yan. Yeah. So excited Agad-agad. talaga. O, Yan. agad-agad. So, agad-agad na lang. Let's go with the basic. Yes. So, Doc John, para sa ating mga kababayan, ano nga ba talaga ang blockchain? Yes. Yeah, all right. Medyo mas tagalugin natin. Tagalugin para natin. mas maintindihan ng Yeah. ating nakararaming Pilipino. Okay. I think on the definition by itself, medyo Englishin ko muna ha. Yeah. Okay. So blockchain is a cryptographic recording of information in a block Medyo dumugo yung ilong ko, Doc. linked together in a chain. Ang ibig sabihin nun,
meron daw siyang husky or cryptography na involved. Meron siyang block. Meron siyang code. Then link siya into a chain. Yung parang kadena. Yes. Okay. So ang ibig sabihin nun, lahat daw na transaction na natapos, ginagawa niyang block. Tapos after the block, another block, and becomes a chain. So it connects. It connects. Yes. It links. So when you link it, meron siyang mga password. Ibig sabihin, one block has its own password, another block has its own password. Every single block is distinct from its blocks. Okay. Alright? So pag nagawa daw isang block, hindi na pwedeng i-edit. That's why, one of the features of blockchain is immutability. Hindi siya pwedeng matamper. Traceability and transparency. Yan. So yung mga yan. So, I think, in the meantime, yun na muna. Doon muna tayo. Okay, Ha? Alright, okay, sige. okay. Okay, sige. So it's made of a chain, digital blocks, you know. So kaya pag meron kang information dyan, hindi ka pwedeng pumunta doon sa kabila kasi Yes. Iba na naman yun. Iba naman yun. naka-encryption ba yun ang sabi nila? Yes. Encrypted. Okay. One chain to another chain are separate information. That's why ang tawag doon, the blockchain is considered decentralized finance. Doc, allow me to understand. In a layman's perspective, this is like a notebook or a planner wherein magsusulat ka and then per page, meron password or code na hindi anyone could access it. Yes. Yun lang tao na merong code nun. So, ganon. Okay. Sige, Sister. Okay. Would you like to explain it in a layman term? Yes, okay, Miss MK, Miss Rina, Doc Jonathan. First of all, ang ating pong blockchain, it's a trust technology. Ang ibig pong sabihin nito, kung gusto natin mas mabilis, mas mura, at tapat na serbisyo sa ating bayan, this is a call for blockchain. Blockchain is a must. Nandito po ang Philippine Blockchain Infrastructure Council para po maging posible ang imposible. Tandaan po natin, traceability, accountability, efficiency, it's the name of blockchain. Hindi lamang po ito pang cryptocurrency na naiintindihan natin. Pag sinabi po nating blockchain, sinabi nga ni Doc Jonathan kanina, kade-kadena ito. And every kadena, may sarili siyang code. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng itamper, hindi po pwedeng baguhin. Ang maggagawa po nito, yung mga node natin, yung mga nag-i-encrypt dito, o yung mga tao nating magpapasok ng mga datas, must be trustworthy. Kaya Yes. trust technology. And it is open to the public. Pag tayo nagpasok, pwede mo check-in eh. Isa-isa. Oy, mali yan. Makikita mo ibig yung sabihin, transactions. ang transaction, kita agad. Hindi mo pwedeng lokohin. Hindi mo pwedeng itamper kasi kung ganun pa, bago pa lang pumasok yon, i-change mo na ng i-change. Everywhere in the world na naggagawa o naggagawa na ng blockchain or gumagamit na ng blockchain, wala pong trace or walang incident na nahack. Correct. Never in the world that this has been already being used. Kaya pong gagawin natin, sana ang blockchain sa Pilipinas, ito po magsimulang maging digital powerhouse ang Pilipinas being a lead global market. Dahil ang sabi nga natin, kayang-kaya na po natin gawin. Nasa chaotic times na po Ito. tayo ngayon. Diba? Ito na yung parating questionable sa atin. Accountability, traceability, corruption. Naku, please lang. Kung ating presidente, ginawa na po ito, nilantad na. Sumunod na po tayo. Kung gusto natin ng totoong serbisyo para sa bayan, nandito po ino-offer ng Integra Nexus Incorporated ang PBIC. We already had launched this last week. And thank you so much, MK. You were there physically with us. And our other media people na nagpapasalamat tayo dahil tinanggap nila ang ating PBIC. Ang isa lamang po ang gusto nating sabihin, sana po yung momentum ay maging reality na. We already offered the Digital Tax Clearinghouse sa BIR. We are already talking, hindi po ako, sila po, ang Integra Nexus is already talking sa Land Registration Authority and
I'm very happy to note na private companies are starting to call the Integra to be able to present to them. Ako naman po, being the ambassadress of PBIC and PBIC Council member, I'm very open sa mga questions sila, sa mga gusto nilang malaman, and then pinapasa po natin sa PBIC. So in other words, so open to all and magkakaroon ng subscription, right? Private companies, individual companies if they need to have the service of blockchain. Ito ay pwede sa mga lahat ng transactions, kontrata, makagobyerno o private. And then yung ownership ng records ay sa kanila, sa company, di ba? Yeah, okay. Instead na sa ibang bansa, di ba? Alright. So, but before that, so sinasabi natin, kasi maraming issue nga, yung flood control na yan. Sino nagpadala niyan? Sino? Walang resibo. So that's why pag nag-blockchain sila and they make use of Philippine Blockchain Council, Technology. Infrastructure Council, ay wala ng cheating at hindi pa sila mahahack and hindi ma-alter ang any record. Kaya may resibo ka, sir. Yeah, you were saying All something. right, okay. Let me just put this way in a very simple explanation. Okay. Blockchain is a universal technology. Second, everybody knows blockchain, but not everybody can integrate the blockchain in every single department in every private sector, right? So the very purpose of PBIC is to build a national blockchain infrastructure highway. That's why what we have done 2 days ago is we were able to build a roadmap on how this blockchain has to be implemented properly nationwide. Because if technology will only be utilized on every single department, every single private sector or business, ang mangyayari doon, kanya-kanya lang yon. Walang full national integration. Walang whole To nation make use approach, of the blockchain, para may optimize daw natin blockchain, dapat the country has to be united in planning the technology of blockchain. That's why we at PBIC, we are spearheading on how to utilize, to optimize the technology. That's why we are encouraging actually the government to let's work hand in hand on how to do it properly. So we're here. We nilalatag natin dito yung the blueprint ng blockchain, the roadmap ng blockchain. In fact, meron tayong definitive dates para hindi lang yung parang kwento lang. Yes. In fact, meron kaming definitive timelines. Kailan ba natin gagawin yung blockchain na to, yung infrastructure? Kailan natin implement? That's why we are asking the government to work with us. Let's work hand in hand. Doc, I think this is a long overdue. Kailangan na natin to. We have to face it that we have to innovate. We have to embrace change. Yes. And also the government. AI is rampant now. And so this one, transparency, safety, data are very significant. And transparency definitely is the clamor of today. So I Yes. think napapanahon to, MK, ano? Correct. Kasi kailangan natin i-build yung digital trust Yes. between people and organizations na we don't even know each other. Di ba? Yeah. So, ayan, mag-perfect yan sa government Ms. natin. MK, let me add more on that, okay? So we define the highway. Yes. Now, question is, so what's next? So next is, we should be able to come up with a trust engine. Trust engine. Ang ibig sabihin ng trust engine, ito na yung engine na, o sige, sabi ng government agency, o sige, ready na kami. So, paano ang gagawin natin? Meron tayong trust engine. PBIC offers a trust engine. Anong engine na yun? This is the validator, a sovereign local validator software or platform. Ito daw yung validator na doon na lang sasaksak yung mga departments. Kasi the validator is one of the essential component of blockchain. Remember that in blockchain there is a consensus layer. Ibig sabihin,
hindi pwede mangyari ang isang transaction pag hindi nag-agree lahat. Yes, Okay. absolutely. That's one important thing of important functionality of blockchain. That's why it's decentralized. Sabi nga ni Congressman Marisa kanina na lahat daw na nandun sa blockchain, aware sila na nangyayari dun sa transaction na yon. True. Ipalagay natin, halimbawa, for example, dito sa isang room na to lahat. Tayong apat. Tayong apat. So, may transaksyon. Kami dalawa ni Sister, meron kami transaksyon. Alam nyo rin dalawa. Kasi we set rules. Ang rules na these are the predefined rules na sineset nating apat daw muna bago tayo gumawa ng transaksyon. Yun ang consensus. Ang tawag dyan is validator. Yun yung papasok. Tayo ang Yan. validators Yes. na apat. Tayong tatlo, okay. Eto si Miss Rina, ay naku, Ayaw. mali yan ah. Hindi Oo, pwede yan. Hindi pwede yan. Dapat Kasi transparent malalaman agad malalaman eh. agad. Oo. Live yun. Kita So yun. dapat Everyone should agree and agree. align. Yes, Yes, align. yes, Pag yes. hindi nag-agree ang isa, walang Hindi, transaction. hindi Yeah. magagawa. Oo. And walang inputs doon na file and data. The data that should be input or placed in that particular folder or in that system should be final, transparent, and aligned with all the people involved The in the validators. transaction. Exactly. Before it can be executory. So magkakaroon ng maraming debate yan. Ay, wala. Wala na. Baka Okay. ni isa walang pumasok. Okay, ulitin ko lang ulit. Okay. Dagdagan ko ulit para mabuo natin. Now, yung validator na sinasabi natin, ito yung software na hindi pa available sa Pilipinas. Ulitin ko There are four types of blockchain. One is public, one is private, one is hybrid, and other one is consortium. Now, dun muna tayo sa private and public. Yung ngayon, alam niyo yung Bitcoin, Ethereum, Public USDT, those are Yes. public blockchain. Public. Okay. Cryptocurrency applications in the blockchain. Ulitin ko Blockchain is the foundation. But these applications, the cryptocurrency is only one of the applications of blockchain. Now, yung ginagawa natin dito dapat is private. Ang tawag doon is Hyperledger Fabric Permission Blockchain. Ang ibig sabihin nun, tayong apat, walang ibang pwedeng pumasok dito sa transaksyon natin, tayong apat lang. Hindi pwedeng public. Alright? Okay, now. So, doon sa apat na yon, tayo lang ang doon sa apat na yon, tayo lang ang may consensus na kung ano ang gusto natin mangyari, ito ang mangyari. Now, ilagay natin sa real world scenario. Contractor ka. Okay? DPWH ka. Ako si COA. Ikaw, DBM ako. DBM ka. Okay. Okay. Social at DBM. So, okay. Si contractor, hindi ka pwedeng kumuha ng pera kung hindi mo na-satisfy yung predefined rules ni COA, DBM, tsaka ni... Oo. Di ba maliwanag yun? Yes. Ang tawag doon is Hyperledger Permission Blockchain. Di ba? Correct. So, ang gagawin mo naman is, by the time you get the funds from the bank, kasi contractor ka Yeah, correct. you have to submit all the necessary documents para i-satisfy mo yung Yes, usapan natin. requirement. Ang nangyari kasi ngayon, kuha lang pera, walang satisfaction. Sister, go ahead. Like for example, okay, ako sa isang project, nilagay ko sa report ko 80% completion or kasi ano yan first quarter ilalabas yung iyong first budget hanggang 1 year kailangan matapos mo yan. But the thing is, porque wala nga kasing accountability at traceability, yung efficiency nadadaya. Dahil naka 30% ako, kuha kong pera, 30%. Yun ang first tranche, kunwari. 80% na ako, 80% kukunin ko. Pero sa katotohanan, 20 o 30% pa lang nagagawa mo. Bakit? Doon na nagsisimula ang problema. Kasi dito sa blockchain, malalaman natin in all the agencies na kasama doon sa incorporator or violators ang tawag doon, na 80% kailangan lumabas 80%. Ang bayad mo 80% din hanggang sa completion. Yung So, documentation. Yung documentation kasama yon. Correct. Kasama yon doon sa blockchain. Oo, Yes. na-present. Oo. Lahat Yes. presented ang Presented required lahat, docs. required Hindi gaya ng, documents. to follow na lang. Hindi pwede. Hindi pwede. pwede. Kasi yun ang rules natin. Yes, Yun ang ang rules. rules. Oo. And one thing very important before I forget, na kinakailangan ang blockchain technology, yung sistema natin, it has to be may sovereignty
sovereignty ng Pilipino. Hindi pwede kasi, sorry po, okay lang naman po na it's their own decision. But the thing is, ang inaalagaan po natin sa blockchain, sa PBIC natin, ang Pilipino ang dapat na mag-handle ng lahat ng datas natin. Dahil pag tayo po ay kumuha ng sistema sa ibang bansa, okay yan, di ba? Walang problema. But the thing is, pag doon sa bansa nila nagkaroon ng problema, nagkaroon ng bankruptcy or whatever, nagkagulo-gulo sila, nagulo na rin ang data natin. Yung data natin, hindi natin makukuha dahil nakatali sa foreign company. Dapat Pilipino tayo eh. Ba't natin ilalagay sa ibang bansa yung ating mga Yes, datas? oo. Di ba na pwedeng mapaglaruan? Na hindi naman natin sinasabi, it can happen in the future. With due respect, gawin natin sa Filipino company. Ang Integra Nexus Incorporated or Philippine Blockchain Infrastructure Council is an all-Filipino company. Being the ambassadress, pinag-aralan ko po yan. Dahil ayoko namang masira ang reputasyon natin at hindi po tayo pwede mag-endorso at maging council member kung hindi po natin kilala ang kumpanya. Dahil po yung reputation natin, we have to guard it with our life. Diba? So kinakailangan hawak natin na Filipino, all Filipino. Kung gusto mong magtanong, kung gusto mong mag-clarify, gusto mong magkaroon ng accountability, nandito lang. Ang data privacy natin naaalagaan. That's very important and the system ay nandito po sa atin. Ayan. Ang galing. Question lang. Protected ba yan pag nagkaroon ng, wag naman magkaroon ng gera. Pag nabomba yung building, for example, yung mga data system, pwede pa bang Trace. ma-retract uli? Earthquake na ma-recover. lang. Or MK earthquake na mas lang. possible. Ma-recover. Ma-recover ba? Yes. Recoverability. Okay. The network design is always, in the network, there's always a redundancy design. Okay. So, ibig sabihin, ang sinasabi kanina ni Congressman Marisa is, dapat daw yung data center Sa Pilipinas. local. Okay? So, pag sinabing local, paano yung application dun sa cloud? So, ibig sabihin, for example, sa AWS. Okay. Our platform is running over the cloud. Of course, to facilitate the seamlessness of the transaction. However, we store the data locally in the Philippines. That makes it sovereign. Ibig sabihin, Pilipino yun. Okay. Okay. Pangalawa. To make it sovereign, the blockchain to make it sovereign is, yung validator daw, yung kanina yung balikan ko yung apat Tayong kanina. apat. Yung apat kanina, dapat local sa Pilipinas. Mean to say, DBM, COA, local, di ba? Okay. Ang sinasabi kanina ni Congressman Marisa, there are some validators outside from the Philippines in the likes of Polygon. Polygon is under Ethereum. Ethereum. Meron Stellar, meron Lumen. Yes. And ito yung plug and play na validator na pag sinaksak mo doon sa application sa Pilipinas, for example, one agency, gagamitin mo yung validators na yon. Ang validators na yon, these are the public validators. Meaning to say, Pwede wala sa sila. Pilipinas yun, di ba? Yes, oo. So, pag may nangyari doon, pagsak ang transaction natin. Di ba tama? Okay, Yes. now, third, there has to have a blockchain governance in the department. Balikan natin. Okay, halimbawa, wag na tanggalin natin yung sample ng international. I-localize ulit Local natin. tayo. DBM, COA, ikaw, ako. Okay. Tayo pa rin ngayon ang local na Board of Governance. Di ba sabi ko kanina, merong predefined rules, may policy na ginagawa? Yes. So dapat tayo nag-uusap kung ano ilalagay natin doon na rules doon sa blockchain. Doon sa foreign, walang ganon. Kasi sila may gawa nun, di ba? Oh, yan. Pag nailagay na yun, mahirapan na tayong baguhin. Yes, Kasi kung correct. makikipag-communicate Yes. tayo, etc. Ito dito, ay, mali yan. Mali yan, hindi pwede yan. Pasok yan, mali yan, tanggal yan. And lastly, may tinatawag doon na gas fee. Gas fee. Yung gas fee. Yung gas fee, technical term lang yan. Spelling ng gas fee. Gas, as in gas. Oh, gas, Oh. tapos Fee. 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 GAS, fee, tapos as in bayad. fee, bayad. Bayad. FEE. Gas fee. Oh, Okay, gas okay. fee. Foxtrot Echo. Yes. Aha, Ang gas fee niyan, tinatawag niyan it's a technical term, pero on a most simplest terminology, ang tawag diyan is
bayad daw for every single transaction. Kasi ginagamit mo yung validator Sistema nila. nila. Yung Yes. sistema nila, di ba? Okay. Ang bayad dyan is 0.001%. US dollar yun, ha? Mahal yun. So, ang US Equivalent to the dollars, equal project, let's say for example, 1 billion. 0.1% of that amount goes No, to hindi. them per Per transaction? Yung transaction mo na yun. Transaction na yun. Pag yung ginagamit mo. Pag ginamit mo ang transaction na yun, 0.001%. Hindi siya buong project, ha? Yung specific Per use lang. per use lang Per siya. use, Mahal yun. Gosh, ang mahal. Yes, Gaya mahal ng yan. punta ka ng Ilocos sa toll fee. Isang Bayad ka. bayad lang yun. Pagbalik mo, bayad pagbalik ka mo, ulit. bayad ka ulit. Tama. Yes. Parang if you're familiar on, di ba yung sa Grab, di ba sa Grab? Alam mo yung mga gumagalaw dyan na mga kotse-kotse? May bayad dyan, per millisecond dyan. Per millisecond dyan. Mabayad May si bayad Grab. si Grab. Si Uber may bayad dyan. Hindi yan libre, ha? Iba yung Google coordinates, iba naman yung yung provider nun. Again, yung gas fee, yung Gas fee. validator, meron siyang gas fee or may bayad. Di ba? Yun yan pang-apat. Pero sa atin, walang bayad yon. Kasi nandito lang sa atin. Sino magbabayad? For example, si DBM, si COA, kayo. Yung So, subscriber. pupunta kayo doon ngayon sa existing data center natin o doon kayo magbayad. Instead na doon kayo sa labas, mura pa, peso pa. Hindi ito per transaction. Per month ito para ka nag-host lang ng isang data Website. center doon o website. Di parang ganoon lang, mura lang, di ba? That Parang is for nag-subscribe ka government. lang. For government, yes. Okay, clarification po. For government, parang subscription lang to. Tama? Parang, Hindi, how iba do yun. you say na? Okay. Okay, explanation, hindi to per use, pag government. Okay? Oo. So, ang payment nito, parang bawat isa sa atin, doon pupunta. Hindi, separate Paano? ko lang. Okay, separate. Kanina, yung validator ang pinag-usapan natin, Okay, di ba? Validator. Ang validator na, pag ginamit ang validator, pag foreign validator, may May bayad na bayad. 0.00%. Yes. Pero pag local sa Pilipinas, monthly lang ang bayad mo, mura pa. Ayun, not per use. Not per use. Okay, Okay. okay. Iba naman kanina na, halimbawa, ginawa na natin yung 360 ledger, chain ledger natin. Ang gagawin natin, since buo to, ito yung local validator natin, hosted sa Pilipinas. Buong Pilipinas to. Nationwide na. to. Parang gumawa tayo ng sarili nating validator. Okay. Ito ngayon pinopropose, ladies and gentlemen, ng PBIC na dapat magkaroon ng National Universal Validator, sovereign ang Pilipinas para hindi tayo umasa sa labas. Yes. So ngayon, i-host ito ngayon ng PBIC to help the government. Tapos ang mag-connect na lang dito ang government agencies, And departments, DPWH, lahat. trade, Okay, now, ganyan. one good thing about this is, ulitin ko hindi na ito papakialaman yung regular operational day-to-day operations ng mga departments. Di ba ang departments, DBM, DOH, lahat, and walay. everything, may kanya-kanya silang operations, di ba? Correct. Our trust layer software, the 360, will never interfere with the local operations of every single department. Naka-overlay lang siya. The very purpose of the 360 chain validator platform natin is simply to verify every single transaction doon sa office mo o sa department mo. Wala kami, hindi natin papakialaman yon. Ang gagawin mo lang is i-verify lang yon. Kung meron kang 1,000 transaction in a day, fully verified yon. In a matter of, meron kang analytics. So makita na lahat, di ba? Yung transaction ng every single department. Sister, would you like to say Tama. something about Okay. that? Yeah. Like for example, sa mga agencies, okay, so kunwari na lang sa infra, kunwari sa DPWH, lahat ng transactions nandun sa database, nandun sa software. Automatic yun, nakikita ng lahat. So ngayon, pag gumalaw yun, 30%, full completion, makikita rin doon. So, traceable yung traceable. Hindi yung movement. hahanapin mo, makikipag-usap ka, pupunta ka sa opisina, Yes. kakausapin mo to, nagbayad ba kayo? Ang dami, ahensya, bago ka makarating. At kung sino yung nag-edit or Yeah. nag-correct. Yun, Yes. hindi papasok pag may problema. Yung nga sinasabi, pag mali ang pinasok mo, hindi pwedeng pumasok, tsak may magre-reklamo, tsak merong magko-complain. So lahat ng
sasabihin natin yung data na ipinasok ay talagang mga legitimate kasi lahat ng agency meron. Okay. Ang galing niya na. Diba? So, ang sinasabi natin, hindi na tayo mahihirapan na pupunta ako sa isa-ibang ahensya. Yeah, it saves time. Ito isa na lang, saves time, efficiency, traceability, accountability, transparency. At nakakamurang gobyerno, for example, Yes. sa Blue Ribbon, matutuwa si Yes. Marcoleta Yes. at saka Yes. mga Senado, hindi na sila magkukuha ng guest para ibigay lang yung mga kopya ng Eto, kanilang meron na. Meron mga na. transaction. Yes. Eto, sila na lang, bilis, andyan na. That's true. That's Traceable true. Andyan na. Oh. Wala nang makakalusot for now. Wala na. May resibo na. Diba? Ito ha, ito napakagandang Edit trace to. na. Yes. Kagaya na lamang natin. Sabihin natin gobyerno kasi syempre it will take some time before the government can really decide. Alam natin yan, di ba? Maraming protocols, maraming dapat na Dadaanan. ayusin, dadaanan. Okay, let's just give a very good example. Anong benepisyo sa mga OFW? Kasi syempre Yes, expertise lalo na ko yan. Yes. Sayang naman pagiging ambassadress ko ng tama. PBIC kung hindi ko proteksyonan Yes. ang mga OFW. Yan. So, eto lang po. Example. Oh. Unang-una po, ang mga OFWs, pwede ba tayo makita natin yung ating mga numero dyan ng ating OFWs? Ayan. Okay. Ang overseas Filipino workers po natin, kasama na po ang mga seafarers dito, ang OFW remittance po noong 2024 ay 38.34 billion US dollars. If I'm not mistaken, sabi ko po sa aking sekretarya, magkano ba ito sa peso? Something like trillion po ito. 3 trillion more or less, okay? Ngayon po, ang 34.49 billion US dollars, ito po ay course through banks and cash remittances. So, nag-increase po ito ng 3% noong 2023. Ngayon po, ang mga seafarers noong 2024, approximate po 6.94 billion US dollars. Ito po ang very reason kung bakit ang ekonomiya ng ating bansa ay afloat. Nagkaroon na naman ng mga pandemic o ano-anong crisis, ang Pilipinas nakatayo pa rin po because of the OFW remittances which is giving almost 10% of our gross domestic product. Okay. Ngayon po, ang gagawin po natin, itong 2025, ang partial remittance from January to June 2025 ay 16.75 billion US dollars na po ito, ha? Ito po ay 3.1% increase dito sa year-on-year natin na kwenta. Ang land-based na workers natin ay 13.38 billion US dollars. Ang seafarers naman po ay 3.38 billion US dollars. So pagka ginawa po nating in full na 2025, ang remittance natin more or less pa lang po ito ay 33 billion US dollars with sea-base ang kino-contribute po nila ay 6.7 billion US dollars. Tandaan nyo po, ng 2024, 38.34 billion. Ito po approximate pa lang ng 2025, 33 billion US dollars. So parati po tayo naglalaro dito. Tandaan po natin, ang remittances po ngayon ng ating mga OFWs, ito po ay dumadaan lang sa bangko. Paano po yung mga padala kay ate, kay kuya, kay kamag-anak, Correct. at mga remittance centers, agencies, diba? yeah. Bangko lang ang pinag-uusapan natin kasi wala naman tayong data ng mga remittance Yes. agents natin or agencies. Ngayon po, marami din po ngayon, isang very good example, ang ating isang one shipping company ay gumagana po o nakatatanggap ng 10 million US dollars monthly. Magkano ang 10 million US dollars? Sabi mo na lang sa 50 pesos. Magkano yan? 1 million US dollars, 50 million na lang. 10 million yan. So nakita niyo po. Times 10. 500 million pesos. Tama. Ang binabawas po ng isang shipping company, I'm sorry to say, nothing against po ha, datas lang po ang inaano natin, ay 30%. Malaki, no? Ang laki. Malaki, no? Ang laki. Wow. So, I'm in the wrong Ngayon ha, more or less lang po yun. No? Ngayon, nakipag-usap ako sa bangko. Magkano kunwari natanggap ko? 58 kunwari. Bukas o mamayang hapon, nagbago, bumaba. Naging 57. Pero, na-change ko na yun ng 58 pesos. Yes. Bago makarating sa pamilya ng seafarer o OFW,
bawas na, Oo. nag-fluctuate na. Correct. Kakausap ako sa bangko. Ang bangko, bibigyan ako ng 30 cents para sa kanila ako magpalit. 'Di ba? Magkano kinikita? Ang nawawala po sa remittance sa mga OFWs yearly, 12 billion US dollars because of the intermediaries na dapat po pinakinabangan ng mga OFW seafarers and their families dapat na ilagay sa bulsa nila. Kaya nga po nag-abroad para magtrabaho, nagluluhaya, umiiyak, namimiss ang pamilya, pero napakaliit po na naiiwan sa kanilang mga bulsa para sa kanilang pamilya. Ang ino-offer po ng PBIC, that's why I love PBIC, dahil ito po ang sagot sa ating problema ng mga OFW seafarers and pangkalahatan na. Hindi lang naman, basta po local and abroad, basta Pilipino, gagamit po ng PBIC. Ang daming nagte-text, sa mga foreigner ba pwede yan? Excuse me po, hindi po yata, di ba? Pang-Pilipino. John, pang-Pilipino lamang po ito. Bakit po? Ma'am, ganyan po, pwede ho ba kami po ay interesado dahil kawawa po ang pamilya namin. Halos katiting na lang po ang nakukuha. Kung ganun lang po kababa, and that's the very reason, ang PBIC po ay gagawa ngayon ng isang OFW AI Pay. Tama, Dr. Yes. John? Sabi ko, pag-aralan na niya. AI Pay. Bakit AI Pay? Ito ang pinakamura na, if I may say, Doc John, na pwede lamang po, sa ngayon ang existing, 4 to 6% ng remittance, yun ang fee mo. May kausap po akong seafarer, every time mag-withdraw, magde-deposit, $50. Grabe, no? My God! Anong klase yun? Sabi niya, magkano lang kinikita namin, ma'am? Kung ganyan po, ubos na kami. Kung withdraw deposit kami, withdraw deposit. So ito po, I am very proud to say that tayo po ay magkakaroon lang ng fee ng almost, more or less, 2% lamang po instead of 4 to 6% na ginagamit po para sa inyong mga fee. Yan po ay makadadagdag ng malaki. Kaya pag ito po ay totally naging reality na po at nagawa na po ang AI Pay na ito with the support of the Philippine Blockchain Infrastructure Council or PBIC, wow, panalo na tayo, di ba? Kaya abangan nyo po yan. Ako, malapit na po. Inaayos na natin yan. Ginagawa na natin yung NBIC roadmap na ito. At yan po ang pangako ng OFW Party List na makatulong po sa inyo kahit hindi po tayo nakaupo ngayon sa Kongreso. Ang iniisip po natin ang lahat po na makabubuti sa inyo. Being the ambassadress of PBIC, sigurado po kayo na aalagaan po namin kayo at ipapaalam po namin sa inyo sa lalong madaling panahon para ito po ang magamit niyo para madagdagan ng pera sa inyong pamilya. Ayan, iboboto Nice. kita uli sa 2028. Oo, napakaganda. Nice, Parang nice, alam nice. mo si Congresswoman, Opo. hindi ako bumuboto Ng party list. ng party list, pero Ngayon, mapapaboto ka mapapaboto na. ka talaga Miss eh. Rina. OFW rin si Miss Rina, former Singapore. Andali, Gosh, So I can only relate, Yeah. and at the same time, yung intention nito Yes, is true. very good. Napaka-transparent. And I have another exciting thing to discuss with you about what she said with with Congressman Marisa. Ganito. So gagawa tayo ngayon ng AI Pay. Ano itong AI Pay? Ayan, tanong natin. Okay. Ano ang kaibahan nito doon sa regular na payment gateway or remittance? Now, Ano nga ba yung mga gateway natin? GCash. Ano pa GCash, ba? Paymaya. Paymaya. Remittance, Palawan. Palawan, may Western Union. Western diba? Union. May Pero- Zoom.com. Anong I use Zoom. difference? Zoom. Mahal ba yun? Ah, Lagi sila nagpapadala sa akin Zoom. Ah, Via yeah? Zoom. Hindi, ganun pa rin. Ang charge nila, yung 4%? regular, 4 to 5%, di ba? 4 to Yes. 6%. Oh, Pres, kailan yung AI Pay na yan? Oh, yeah. Ito muna, what is AI Pay muna? Ano muna Okay. pag-usapan na AI Pay? Yes. Doon Okay. tayo. So, ang AI Pay daw is a blockchain-based cryptocurrency application. Ulitin ko, ginagawa daw natin ito based on blockchain Okay. plus AI. Okay. So, ito, may kaukulang mga lisensya to. Oh, yes, Meron of itong course. BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas Licenses. Okay. Ano to? Meron itong EMI,
electronic money issuer license. Meron itong BASP, Virtual Asset Service Provider License. And meron itong OPS, yung Online Processing System. Now, so, ito daw, pag ginawa natin ito, magkakaroon ito ngayon ng global presence. Kasi blockchain ito eh. Hindi lang ito local. Ang kino-cover na ito, kung ano ang functionality ni GCash, the same functionality. Ulitin ko, pwede kang mag-wallet to wallet, Yeah. pwede kang bumili ng goods online, pwede ka rin maglipat Pay ng pera. bills. Okay, pay bills. Now, however, ito, ang kagandahan na ito is cross-border. Meaning to say, hindi siya peering. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na meron akong AI Pay, dapat may AI Pay ka rin doon sa labas ng Pilipinas para tayong dalawa mag-usap. Hindi. Kasi ang nasa gitna natin, blockchain, crypto. Dalawa ang wallet nito. Meron itong fiat wallet, meron itong crypto wallet. Ang fiat wallet natin, ito yung multi-currency wallet. Pwede itong US dollar, pwede Singaporean dollar. Yeah, Pwede, kahit saan ka. Kahit saan ka, Kahit anywhere saan in the ka. world. So, for example, nandun ka rin sa Singapore. Mag-load up ka ngayon ng Singapore dollar, di ba? So, magpapadala ka ngayon kay MK ng pera sa Pilipinas. I-convert mo lang yung Singapore dollar mo, yung fiat wallet mo to crypto wallet. So, yung crypto wallet mo ngayon, ma-receive naman ni MK, crypto. Pagdating sa Pilipinas, yung na-receive niyang crypto wallet amount, i-convert niya into fiat wallet, i-withdraw mo sa Pilipinas, sa peso, di ba? Napaka-easy, di ba? May middleman ba? Wala na, di ba? Yan. So, kagandahan nito kasi hindi lang sa Singapore. Middle East, US, kahit saan, anywhere in the world. O, di ba? Isang clarification ha. Correct me if I'm wrong, Dr. John. Like for example, di ba may mga ATM debit card tayo. Okay? Pag nasa abroad tayo, kaysa magdala tayo ng cash, na physical na cash, $10,000 lang pwede ka magdala, di ba? Dala mo yung debit card. Nag-withdraw ko ngayon doon. Kung anong bansa ang currency, kung US, kung Australia, kung ano yun na lalabas na pera mo. Yes. Hindi yung kinakailangan na kung peso, Peso. paano ko ta-transfer to? Mahal-mahal ng fluctuation, magkano yung exchange? Eto, ganun din itong ating wallet. Yes. Dito sa Sariling AI kwan mo Pay. na. Kung anong currency ang lalabas, dukang bansang yun ang lalabas. Yes. Hindi peso, hindi ano. Kung anong currency ng bansa. Multi-currency. Multi-currency. Ang daming seafarers nagpunta sa OFW Tulong at Serbisyo Center. Ang sabi kong, pwede ba dahil sa fluctuation, ibibigay sa amin ng dollars namin, after how many days, after how many hours, bumaba na, pumapayag naman kami. Gusto nga namin kung US dollar ang bigay sa amin, kami nang bahala magpalit. Kasi pwede namin i-savings yun or pwede namin hintayin na mataas saka namin ipalit. So, correct. gawit na gamit itong AI Pay card natin. Yes, correct. Yun yung sinasabi. Hindi kasi at the mercy sila ng, sorry po mga shipping company o mga ano, at the mercy. Kung kailan bigyan pera nila na mababa, yun ang matatanggap nila. Kahit nakuha nila yun na mataas ang exchange rate. So, yun po ang malaking bagay. And the very reason kung bakit ang mga shipping agencies natin ay napakarami pong pera at the expense of our seafarers at yung ating mga OFWs dahil na bibitin ang pera nila. Kaya yung mga remittances, yung mga bangko na kung minimal, very good yon. Pero wag naman nating took advantage ang ating mga OFW at mga seafarers. Pwede naman babaan ng mga fees, gawin po natin. Hindi naman natin sinasabing, mag-AI pay na kayo. Wag nyo. Hindi po, hindi po. Kailangan lang po magtulong-tulong tayo for the betterment of our country, for the betterment of kapwa Pilipino po natin. Ayan, yun lang po. Naku, Diba? mabuhay itong Itong AI Pay kailan ito mangyayari? By next year. Okay, dagdagan ko pa. So, alam mo, whenever we do project, we do an in-depth research, no? Okay. We're not following tracks, but we go against the track. Ang ibig sabihin nun, ganito. So, nakita natin ang needs ng OFWs, ano? Hindi lang yung remittance issue or concern. Ang problema ng OFWs, yung support group. Yes. Di ba? So, ngayon, sa AI Pay, magkakaroon din tayo na ngayon ng Global E911. Maganda Yun, di ba? yan. Okay. Protection. Protection. Okay. Okay. So, ang ibig sabihin ng Global E911, kahit nasaan ang OFW,
in the world. Pag nag-download ka ng AI Pay, maganda ng remittance mo, may 2% lang ang fee mo, meron ka pa ngayong support group. Bakit ka mo? Doon, merong E911. Hindi ito yung regular na E911 sa Pilipinas. It's a global. Hindi siya yung regular. Ano yun? How it works? Pag nag-download ka ngayon ng AI Pay, meron dong emergency SOS. Bago, in the process of registration, ilalagay mo doon kung sino mga friends mo ang in case of emergency to contact. ang makakontak mo. Okay? Now, look. So, if a maximum of 20 na friends anywhere in the world. Siyempre gusto mo mangyari ngayon na yung mga friends mo kung nasaan ka, yun yung malapit lang doon ang kukunin mo, di ba? Correct. Okay. Including the Philippine Consulate. The Pwede mo nang embassies. ilagay doon. Pwede ilagay doon. Embassy. Oh, di ba? Okay? Nice. Galing Yes, di ba? Okay, now. So, okay. Ito ngayon experience. By the time I press the SOS, ma-alert lahat ng mga nakapangalan yung lahat doon. ng mga lahat Nasa listahan. Nasa listahan. Parang Grab. Makita ka ngayon kung nasaan ka in the world. Yes, Oh, di ba? Ang ganda? tracked. Oo. Makita ka ngayon. So, pag nakita ka, automatic, ulitin ko mag-turn on ang camera, lalabas ang video, live yon. Hindi mo tatanggal ang video nun. Sabay-sabay yon. And it will be recorded in the chain. Yan ang offer ngayon ng AI Pay. Through Marisa. That's Bago, di ba? John, that's a very good add-on. Oh, yeah. Kasi ang mga OFWs natin, seafarers natin, protection, pag umalis, hindi na po alam kung ano nangyayari sa kanila. Dumarating na lang, nasa coffin na, dumarating, nag-suicide daw, dumarating kung ano-anong sakit na, hindi makabalik ng Pilipinas, kailangan ma-repatriate. Yan po yung mga problema natin sa OFWs na natatanggap ng OFW party list. Ngayon, dahil dito sa E911 na ito, makakakonect na rin po ito, may bibigyan natin ng direct sa embassies, direct sa consulates, sa Department of Migrant Workers, sa OWA, at sa mga friends DFA. ninyo. Kasama na rin syempre doon yung inyong pamilya. Yes. Upang sa ganon, kung ano man po ang mangyari, nalaman po agad kung ano ang serbisyo at tulong na pwedeng ibigay sa inyo. I have started that sa plenary po ng 19th Congress, yung OFW app, which we donated sa DMW, sa egov.ph. But because medyo maraming nangyari, hindi naman po nag-move, daw ang OFW party list nasa landing page. Pero ito po gagawin natin na very operative, very active, tatakbo at no extra cost. Yun po Yes. ang importante because you are with the AI Pay. Yung pong servisyon pandagdag, the most sought after service ay ibibigay po namin sa inyo to be connected with your family and loved ones to be safe at all times. Ayan yung BPI love. Nice. Very BPI promising. love extra. Oh, diba? Oh, diba? Yan. Woman, ako, nakaka-amaze. By March na ba? This timetable first mo. quarter, are we coming out with the first glimpse of this? Yes, of stuff? course. Yes. In fact, we are trying to expedite the 360 chain Yes. para hindi na mahirapan si ang ating presidente kasi alam mo in PBIC what we believe is we will be partner with the government to create a system Yes. para next coming year, next election, next budget hearing or next budget season, may sistema na in place. Sana, Yes. At Kasi may mabujetan andyan na ang rin. investigation. Pero pag wala pa rin system in place, wala pa rin yun, di ba? Ang mangyayari, Yes. isa-isa, Isa-isa. kanya-kanya. So ito, dapat national. Oh, yeah. That's why I appeal to Mr. President that please help us. Let's work one another. And this national blockchain highway roadmap, let's implement this all over the Philippines. It will help the country ease the problem. Definitely, corruption will be eliminated. Yeah. Yes. Right? If ever man, in the beginning, it will come lesser. Yeah. Oh, Yes. yes. Kasi walang Oo. kamay Kung hindi na man dumidikit. 100, Yes. Hindi man 100%,
But it will be, kung hindi man eradication, Yes. talaga, kumbaga, masasabi nating, how Deterred, do you say at least that? mga 90%. Madideter. Transformative, Oo. progressive, Yes. I at think may it's ng high For a clean resibo. government, Yes. for a clean government, we have to have a resibo. Ang gusto ko yung resibo, Tama. eh. Resibo. Oo. That's why naging Pinaglalaban natin yung attractive. resibo. Naging Yes. attractive sa akin ng Yes. PBIC. Yung pinag-aaway nila sa Senado, ito na. Yes. Traceability. And yung accountability, hindi na pwedeng, ay, wala akong kinalaman dyan. And your name is there. Correct The ka insertion dyan. is transparent. Come on. So, nowadays, MK, tinitingnan natin na this is something that we need. Tama? Very much so. This is something that we look forward, and it's high time to build the trust of every Filipino citizen again. Yes. That is again. Again, And yeah. I think this is one of the answers that we are looking. Yes. And definitely, MK, Dr. John Rina, technology nowadays is a must. It's very Yes. timely, it's long delayed. So if we want to take action now. This is the right time. Not today. It has to be today, not tomorrow, not in the future. It's today. Today. Yes. So itong subscription, kasi excited na sila. Ayan, sige. Let's Paano yung subscription? Okay. So, again, we have a definitive roadmap with timelines. Okay. So, by February next year, tapos na natin ngayon yung 360 chain platform natin. So, we will be offering this to different departments through subscription. Para ka nag-subscribe lang ng kuryente. Netflix Oh, lang yung to. Netflix. Oh. So, paano yun? Paano yun, John? So, yun, per user lang. Oo. Ulitin ko kung ang pwede. DepEd merong 1 million employees, hindi naman 1 million employees ang gagamit ng blockchain. Hindi. Yung sa Validator operations lang. lang. Sa operations yung validators lang. So very minimal. Ulitin natin. So monthly lang subscription Monthly. nila. Parang meron kang monthly na postpaid. Ibibil ka lang ng kung gusto, pwede ka rin prepaid. Pero siyempre, pag nandiyan ang sistema, gusto mo, lasting siya, di ba? So maybe 1 year, 2 years, 3 years. What is a good thing about this na subscription is, wala ka ng integration, wala ka ng development. Kasi pag may na development ka pa, Kung it will take naka-attach years. ka na, naka-attach ka na. It will take years to develop a platform. Yes. It's not Samantalang ito days lang. Plug in mo lang dyan. Define mo rules mo doon. Up and running ka na. So ngayon, meron kang separate na analytics other than your ERP analytics ng company. So saan itong analytics na to? Ito ngayon ang gustong makita ng mga tao kung tamang ginagawa ng gobyerno, di ba? Correct. Ilalagay natin ito sa website. Yan. di ba? Ang So ganda, pwede no? mag-subscribe yung mga maliliit na restaurant. Yes, Kasi pwede para rin. ma-monitor nila yung in and out sa cash box. Yes. Hindi lang siya for public, but also for private. Yes. Yeah, and the one Okay. thing, this will be a legacy to the government. If Yes. this will be done That's a good one. today, 'di ba? Gusto natin mag-iwan tayo ng legacy Yung Yes. history na 'to Kung Yes. talagang ginawa nating whole nation approach. Lalo na ang pag blockchain yung sa ating Pilipinas. President PBBM, Yes, it will hello. eliminate ghost projects, Yes, exactly. under the table Diba? transactions, Yung trust mo naman, at Mr. may President. resibo. May resibo. Yes, that's right. So it should and, be a uh, very game changer. To Yes, all yes, of us. yes, yes. And Definitely. since ang ating show is also OFWs and people living abroad, magbe-benefit po ang OFWs, mga seafarers from blockchain in remittances Yes. through AI Pay, which That's is true. coming soon. That's true. And to identify verification. Yeah. Yes, we're so Right? much excited. Matatanggap nila to real-time halos. Yes. Yeah. Kumbaga, on the same time, within 24 hours matatanggap nila. Agad. Depende sa communication nila, di ba? At gusto ko yung add-on na love na Yung add-on alam na namin love. kung saan ka kapag Oo, nangangailangan ka ng that's SOS. Right, that's right. Diba? Being safe and protected is number 1 sa pamilyang naiwanan ninyo sa Ayan. Pilipinas. Ang diba? ganda naman ng talakayan natin. Pero, and we definitely, di ba Rina, learned blockchain is not just technology, but it's about digital trust. Digital trust. Importante yan. Transparency and courage. Unhackable. Unhackable. Kasi Ayan. naka-chain siya talaga. Yeah, tama, Ng makapal na chain. Nakadena. And per chain yun pag gusto mong i-hack. Oo. Okay. Kailangan lahat yun.
pagka gusto mo ihaklat, yun, Oo. imposible. Imposible. Nothing happens. So may part 2 tayo and we Yes. will go deeper kung Okay, paano okay, nagkakaroon ng corruption in a Yes. company or in the Okay. government. Ah, maganda yan. Pag-usapan natin yan. last Parang words ako for the yung part roast 1. nyo dun. Any words, parting Yeah. words for the part 1? Okay, thank you so much po. Ngayon pong na-introduce natin what is the meaning of blockchain, paano po ito magbebenepisyo sa ating gobyerno, private sector, sa ating mga OFWs, seafarers and their families. Hari nawang nakita nyo po, ano po talagang blockchain? Kasi minsan, naku, parang highfalutin mo to. Ano ba itong blockchain na to? Parang ang lalim. Kaya naman po, pinaiintindi namin sa inyo sa ating layman's word na Tagalog para lahat po tayo malaman natin na ito po ay para sa ating lahat. Ikaw, ako, tayong lahat po ay kasama dito at ito po ang sagot. Para sa ganon, maalagaan tayo ng tapat ng ating gobyerno. Ang perang ibinabayad natin sa ating mga taxes ay hindi po napupunta sa bulsa ng iba, kundi napupunta po sa serbisyo, sa edukasyon, sa kalusugan, sa infrastructure, sa mga eskwela at napakarami pa pong serbisyong pwedeng maibigay ang ating gobyerno. Sa private sector, ako po ay experience ko, pati sarili kong tauhan, nanloko po sa akin ng pera dahil hindi ko po alam kung ano mga transaction. Ngayon po, madali na po nating makikita yan, traceability, accountability. Para po sa ating lahat, blockchain ang sagot sa ating problema para sa malinis na gobyerno, para sa malakas na ekonomiya at para sa ating pamilya. Kaya blockchain na po tayo ngayon na. Of course, Dr. John. Yeah, and thank you very much. In behalf of Philippine Blockchain Infrastructure Council, I would like to encourage everybody to let's adopt blockchain, especially on the government side. Let's help one another on building the blockchain roadmap or highway para lahat ng the government, the private sectors will be in one single highway. Everything is transparent. Ayan. Pero may part 2 tayo. Pag napanood nyo itong part 1, i-click rin nyo sa aming YouTube at sa aming mga Facebook yung part 2 rin. Alright, Rina? Yes, and thank you so much, Doc John and Congresswoman Marisa. This is basically a game changer, something that opened our minds. Kasi merong stigma ang blockchain na this is something not real applicable to the Filipinos, but we learn na hindi naman pala gaya ng iniisip natin at maraming salamat sa pagkakataon to educate us and to make us appreciate this deeper. And I hope the next segment that we will be doing, there is more for us. Yes, and to all our viewers here and abroad, remember, technology works best when it serves people, not Yes. power. This is Marlene Craig with Rina Tolentino, and this has been Kamusta Ka Bagong Pilipinas? Hanggang sa muli, let's build the future we can all trust. Of course, thank you sa ating mga Yes. technical directors. Ating technical director ngayon ay si Sir Jason Alivio. Of course, ang ating program director, pinapamunuan ni Miss Jelan Pascual at Miss Alicia Avila. And of course, our, BTS? Behind the scenes. Okay, BTS. Jomer Esplana and our teleprompter Si Jade. director today, Miss Jade Dacalos. All right, and of course, our Bagong Pilipinas team, andyan sina Mark Hello. Aquino, thank you, Hi. Jumel Barres, and Joseph Echano. Thank Bye-bye. you and bye. Yes. Kamusta